Magandang araw, Angels! Tunguyan po natin ang ikalimang kabanata ng ating kwento. Ikaw ang aking pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dahil sa usapan ni Amanda at David, ay pilit niyang tinatatagan ang kanyang loob. Pilit niyang itinanim sa kanyang puso na parang mali naman na makaramdam siya ng ganoong sakit. Nasasaktan ka kasi nga ikaw lang ang umiibig sa kanya at si David naman ay walang pagtingin sa'yo. Sabi ng isip niya. Kung ganun talaga ang gusto mo, pwede mo namang ituloy ang dating buhay mo. Tila nahihirapang wika niya. Hindi ako makikialam, David. At hindi na rin kailangang isama mo ko sa tirahan mo. Pwede naman ako mangupahan ng solo sa Maynila. Malungkot na wika niya. Hindi pwede. Wika ni David. Hindi nga tayo pwede maghiwalay. Saka hindi rin naman ako papayag na baliwalain na lang talaga ang bili ni Tia Amelia. Intensyon kong pangalagaan ka kahit meron na tayong kanyang kapartner sa buhay. Lalo lamang parang ginutay ang puso niya. Saka ano ba siya? Isang imbalidong kinakailangang kalingain ni David kahit may pamilya na ito? Please, Amanda. Baling sa kanya ni David sa nakikiusap na anyo. Huwag mo namang guluhin ang setup na naisip ko. Maniwala ka sa akin. Iyon ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Kailangan nga lang na marinig ko ang pagpayag mo. Pakiramdam ni Amanda ay sumapit na sila sa dulo ng pag-uusap na iyon. Wala nang nalalabi pa kundi ibigay ang kanyang pagpayag. Ikaw ang bahala, aniya, matapos malungkot na napabuntong hininga na lamang. Mamumuhay tayo sa isang bubong na hindi ipapaalam sa iba na mag-asawa tayong dalawa. At hindi rin magtuturing ngang mag-asawa. In the true sense of the word. Napangiti si David. Walang pakialaman? Oo, David. Walang pakialaman. Salamat. May ngiti sa labi na wika ni David at patuloy na sa pagmamaneho. Sa Maynila ay natuklasan ni Amanda kung bakit ganoon na lamang ang pagpupursige ni David na magkanya-kanyang lakad sila kahit na nga silang dalawa ay kasal. Nanggagalaiti ang babaeng nasa lubong nilang palabas sa main door ng bahay ni David. Saan bang lupalop ka galing? Usisa kaagad nito kay David. Waring paalis na ang mataray na babae. Nasabat nga lamang nila sa may pinto. Kapwa na bigla marahil sina David at Amanda at napamata na lamang ng ilang saglit sa babae. Pagdakay, napasimangot naman ito nang mapagmasdan ang pagkakahawak ni David sa siko ni Amanda. At sino naman ito? Mataas pa rin ang boses na muling tanong ng babae. Sa halip na paggalang ang may ukol ni Amanda rito, takot ang nadarama niya dahil sa nakitang galit sa anyo nito. Hindi pa man ipinapakilala sa kanya ni David ang babae, ay halos nahulaan na niya kung sino o ano ito ni David. Ito nga pala si Amanda. Huminahon ka, ani David na bumitaw sa pagkakahawak sa siko ni Amanda at nilapitan ang babae. Huminahon? Nang iinsultong tugon nito. Pagkatapos mo mawala ng ilang araw nang wala man lang pasabi kung nasaan ka, abay muntik na kitang sundan sa probinsya ah. Maarteng wika pa ng babae. Sana ginawa mo para nalaman mo ang dahilan. Formal na wika ni David. Namatay si Tita Amelia. Seryosong wika nito. Laking gulat naman ng babae. Pasensya ka na. Natuliro ko sa bilis ng mga pangyayari kaya hindi na kita natawagan. Dagdag pang paliwanag ni David na waring inaamo si Andrea. Pero kahit nung naroon ka na, ay hindi mo pa rin ako naalalang pasabihan man lang kung hindi mo ako matawagan.
Mababa na ang boses ni Andrea pero may kaunting pasaring. Hindi mo ba ako naiintindihan? Nalilito na nga ako ng time na yon. Parang nayayamot na sabi ni David. Isipin mo naman, hating gabi ako na umalis dito sa Maynila. Kagagaling ko pa lang nun sa meeting. Tapos, nasa ganitong sitwasyon pa si Tita Amelia. Inis na wika ng binata. Sige, condolence. Bagyang tumango si David. Pero nagtatampo pa rin ako sa'yo. Kahit ganun pala nangyari. Halatang nagpapaamo pa na sabi ni Andrea. Saka, may nalilimutan ka yata. Hindi namang nagtagalang mag-isip ang lalaki. Nang maalala ang tinutukoy ni Andrea na nalimutan nito, ay tila nahihiyapang sumuliyap muna kay Amanda bago ginawaran ng halik ang pisngi ni Andrea. Ganap na naunawaan ni Amanda kung ano ang relasyon ng dalawa. Halata naman. Obvious pala. Hindi na kailangan pang sabihin ni David kung ano nito ang babae. May lihim na kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang maisip na ito pala ang dahilan kung bakit nagpupumilit si David na mamuhay sila na parang kagaya ng dati. Dalaga siya at binata ito. May nobya na pala si David. Napakasakit pero wala akong magagawa. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi mo pa nga pala sinasagot ang tanong ko kanina. Nakasimangot na namang ungkat ni Andrea kay David. Sino ba yung kasama mo? Wika nito na pinagmasdan pa si Amanda mula ulo hanggang paa. Matamang sinulya pa ni David si Amanda. Kapag kuway, rumestro sa anyo nito ang tila problema. Saka ko na ipapaliwanag, okay? Baling nito kay Andrea. Bakit hindi mo ngayon sabihin? Inis na wika ng babae. It's a very complicated story. Parang pagtatapos ni David sa engkwentrong iyon. Ipapaliwanag ko na nga sa'yo mamaya. Lalabas tayong dalawa. In the meantime, ipagbibiling ko lang muna si Amanda sa mga katulong. Ipagbibiling paano? Mababa na nga ang boses ni Andrea, pero ang isang kilay naman ang tumaas. Naasikasuhin siya. Sagot ni David. Ituro kung aling kwarto ang kayong tutulugan. Satisfied ka ba, ha? Dito siya titira? Nanlalaki ang mga mata at halatang tutol agad na wika ni Andrea. Hindi pwedeng hindi. Nasa testamento iyon ni Tita Amelia. Ipapaliwanag ko na nga sa'yo mamaya, diba? Bakit ba ang kulit mo? Matigas ang tinig ni David na tila may bantana ng kung ano. You better make it good. Parang pagbabantaring tugon ni Andrea at tiningnan pa muna ng matalim si Amanda bago umiwas sa daraanan nila ni David. Bigla namang napaisip si Amanda. Tama bang napasukan ko ngayon? Hindi pa nga kami nakakapasok sa bahay ni David ay tila problema na. Paano pa kung doon ako nakatira? Bulong niya sa kanyang sarili. Aling Feli daw ang pangalan ng may edad na maid na pinagbili na ni David na mag-asikaso kay Amanda. Nanay Feli ang gusto na matanda na itawag niya rito. Mabait naman si Nanay Feli. Hinuhunta pa nga siya habang tumutulong na mag-ayos ng mga damit niya sa closet ng kwartong pinagdalhan sa kanya. Nalaman tuloy niya na malapit din ito kay Doña Amelia noong araw dahil madalas din naman itong maisama ni David sa probinsya. Siguro iya, napakabait mo kay Doña Amelia, no? Kasi pinagbiling kanya kay David na huwag kanyang pababayaan. Magiliw pang tanong nito sa kanya habang inihahanger sa closet ang mga damit niya. Oho, pag-amin niya. Ganun kasi ang sinabi ni David kay Aling Feli. Sa bahay ni David siya titira kasi nga ay inahabilin siya ni Doña Amelia sa pamangkin. Hindi niya sinabi kay Nanay Feli na kaya siya titira dito ay dahil asawa siya ni David. Maganda ka, iya. Tila wala sa loob na sabi ni Aling Feli na humarap sa kanya. Palagay ko,
malaking gulo ang ibubunga ng pagtira mo rito. Wika pa nito. Malaking gulo ang sinasabi ng matanda, pero parang hindi naman ito nangangamba. Parang nangingiti pa nga ito. Ano hong gulo? Nalilitong tanong niya dito. Napakasilosa kasi niyang si Andrea. Tiyak na hindi yun papayag o basta na lamang ipagsawalang kibo na magkasama kayo ni David sa iisang bubong. Nagkibit balikat na lamang si Amanda. Alam niya sa kanyang sarili ay problema na iyon ni David. Ni hindi sumagi sa isip niya na kaya siyang palayasin ni Andrea sa tahanan ni David. Nakangiti si David nang bumulog sa hapagkainan. Habang nagngingit-ngit naman ang mukha ni Amanda. Alam niyang mag-uumaga nang nakauwi ang lalaki kaya tuloy tinanghali ito ng gising. Alam niya dahil buong tiyaga talaga niyang inantabayanan ang pagbalik ng kanyang asawa. Kung bakit ito ngumingiti ngayon ay ayaw na niyang malaman pa. Naiinis siya na kung paano. Ang totoo ay kagabi pa siya naiinis dahil hindi niya napigil ang kanyang sarili na para pa rin siya isang normal na asawang matyagang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang esposo. Gayong hindi naman nga normal ang pagiging mag-asawa nila ni David at nakipagsundo pa siya rito na wala siyang pakialam kung anumang oras ito makauwi. Okay na si Andrea. Pagbabalita ni David habang naglalagay ng butter sa toasted bread nito. Paanong okay na? Sinikap niyang huwag maging papiksi ang estilo ng pagtatanong niya. Naipaliwanag ko na nga sa kanya ang mga pangyayari sa probinsya at naintindihan naman niya. Pumayag siya? Hindi makapaniwalang sagot niya. Bukod kasi sa naikwento ni Aling Feli ang karakter ni Andrea. Sa tingin pa nga niya ay hindi nga ang tipo nito na basta na lamang makukumbinse na mamuhay si David na may kasamang ibang babae. Wala naman siyang choice eh. Kasal na tayo, hindi ba? Ang sinabi ko na lang sa kanya ay mawawalan din yun ng bisa kapag divorce na tayo. Nakangiti pa na wika nito. Di hindi kayo maaaring pakasal hanggang may committed ka pa sa akin. Tanong niya dito. Kasalanan niya. Noon pa siya hindi makapag-decide sa tuwing babanggitin ko ang kasal. Tapos ngayon, siya pa nagmamadali. Eh natural, hindi pa nga pwede ngayon. Hindi siya nagpapahalata, pero nasasaktan na muli siya sa sinasabi ng lalaki. Wala namang kapreno-preno si David dahil hindi naman ito alam na may lihim siyang pag-ibig dito. At hindi ito dapat makahalata. Sa sarili ay pinagpasalamat na lamang niya at approve na pala kay Andrea ang setup na naisip ni David dahil kahit paano ay payag na rin siya sa ganoon. Dahil magkasama pa rin sila ni David kahit paano. Nang matapos sila mag-almusal ay sinimulan niyang ligpitin ang kanilang pinagkainan. Pabayaan mo na lamang yang kay Nanay Feli. Saway sa kanya ni David. Sige, ihahanda ko na lamang ang mga gamit mo. Aktong tatalikod na siya. Bahala na rin doon si Nanay Feli. Kabisado na yun ni Nanay Feli. Wika pa ni David. Natigilan siya bago nagawang makatalikod sa lalaki. Para siyang nakadama ng kawalang silbi. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang gawin kung ganoong si Aling Feli naman pala ang dapat gumawa ng lahat para kay David. Siya nga pala, Amanda. Tila biglang naalala lamang na sabihin ni David nang magtungo na ito sa banyo. Hinintay niya ang karugtong na sinabi nito. Gusto ko lamang ipaalala sa iyo, hindi mo na dapat pagkaabalahan pang ang paghahanda ng mga gamit ko. Seryoso na wika nito. Napahiya siya. Naintindihan kagad niya ang ibig sabihin ni David kahit hindi nito maidirekta sa kanya. Hindi tayo talagang magkasawa. Kaya hindi ka dapat kumilos na akala mo isang ulirang may bahay. Napansin ko kasi, tila nahihiyaring sabi ni David
na napakamot pa sa batok at alanganin ng ngiti. Hinintay mo pa nga ako sa almusal kahit tanghali na ako nagising. Huwag na lang ha. Hindi siya nakakibo. Wala kang anumang obligasyon sa akin, Amanda. Lagi mo na lang isipin yun para hindi ka ma-pressure na pagsilbihan ako. Saka may usapan naman tayo, di ba, Amanda? Iba naman ang dating niyon sa isip niya. Wala kang obligasyon sa akin at wala rin akong obligasyon sa'yo. Kaya walang pressure sa pagitan natin dalawa. Mas pabor kay David ang naisip nitong setup, kaya ayaw na magkaroon sila ng anumang kaugnayan sa loob-loob niya. At ang lahat ay dahil sa maarteng Andrea na yun. Mula ngayon, tatandaan na niya lahat ng sinabi ni David. Hayaan mo, David. Namumula ang pisnging sabi niya. Next time, hindi ko na talaga kakalimutan ang lahat ng sinabi mo. Nakatatak na yon dito sa isip ko. Seryoso na wika ni Amanda. Tanggap na raw kay Andrea ang setup nila ni David. Ayon na rin na sabi ng lalaki. Pero sa tingin ni Amanda ay hindi. Dahil napapansin niya na lagi pa rin masama ang tingin ni Andrea sa kanya. At napansin niya na dumadalas ang paglalagi ni Andrea sa bahay ni David. Kung minsan nga, basta na lamang ito dumarating sa bahay. Kung minsan naman kasama ni David. Kahit masakit para sa kanya, ay kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili. Kapag nasa kanila naman, ay tila palaging minamanmanan ni Andrea ang mga kilos ni Amanda. Ni isa naman ay wala yata ito nagustuhan sa mga kilos niya kahit sinisikap niyang pakitaan ito ng maganda. Kagaya na lamang noong isang hapon na inaakala niyang kasama ni David pag-uwi si Andrea. Nagluto siya ng kare-kare. Specialty niya iyon, kaya alam niya matitimpla niya ng tama at masarap. Asang-asa siya na masisiyahan si Andrea. Naiisip pa nga niya na baka magpaturo pa ito magluto sa kanya na kagaya ni Ava. Ang kaso, nang matikman ni Andrea ang niluto niya, sa halip na purihin, ay pinintasan lamang nito. Sobrang sama ng lasa. Maalat. Sabay tulak ng palayo sa bandehadong kinalalagyan ng kare-kare. Okay naman ah. Masarap nga eh. Wika ni David na waring ganadong-ganado sa pagkain. Baka naman wala ka lang sa mood kumain. Biro pa nito na lalong ikinainis ni Andrea. Anong okay? Sobrang alat nga. Anito. Ang mabuti pa, sa labas na lang tayo mag-dinner. Pero, anyong tatanggi si David? Sige na. Tumayo na si Andrea at hinatak sa braso ang lalaki. Para makapag-nightclub na rin tayo. Matagal na rin naman tayo hindi nakakapag-nightclub ah. Naglalambing pa na wika ng babae. Tumingin si David kay Amanda na parang humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay napapabuntong hiningang tumayo na waring napipilitan lamang. Sige, tara na. Ang sabi niya nang balingan si Andrea. Noong minsan naman ay dumating si Andrea nang hindi kasama si David. Dakong 5:00 ng hapon. Kaagad itong nainis nang makitang nakashort si Amanda habang nagdidilig siya ng halaman. Anong ginagawa mo? Nakasimangot na usisa nito. Nagdidilig ako ng halaman at maglilipat ang roses para maging malusog. Nakangiting tugon niya kahit bahagya pang nagulat dahil hindi niya napansin ang paglapit ni Andrea. Hindi na rin niya pinansin na nakasimangot na ito sa kanya. Gusto talaga niya makipagkaibigan kay Andrea upang mapanatili ang maayos na pagtanggap niya rito. Ang dami-dami ng halaman dyan dinagdagan mo pa? Wala pa rin kang ngiti-ngiti, sabi ni Andrea. Baka masira mo lang ang ayos itong garden. Ang mahal-mahal pa naman na pagkakabayad ni David sa landscape nito. Maarte na wika pa nito. Hindi naman siguro
Makakasira kung nasa gilid naman ang mga tanim ko. Mahinahon na wika niya. Nanlilisik naman ang mga mata na lumayo si Andrea. Ngunit base sa pagtingin-tingin nito sa kanyang shorts at pairap na pasulyap-sulyap sa legs niya, palagay niya ay hindi naman iyong pag-garden ang kinaiinis ni Andrea, kundi iyong pagsusuot niya ng shorts. Hindi lamang siguro mabati dahil lalabas namang parang na-insecure ito sa kanya. Pinangangalagaan din ni Andrea ang pride nito. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pinatingkad nga naman ng shorts na iyon ang kaputian na bilugan at makinis niyang hita. Bukod pa sa nailabas ang magandang hubog ng kanyang bewang at balakang. Naisip ni Amanda na ang ikinaasar o ipinag-alala marahil ni Andrea ay baka biglang dumating si David at datnan siya sa ganoong kaakit-akit na ayos. Naglalagay na sila ng kurtina nang may biglang nagsalita. Parang bago yata yan ah. Nakangiting puna ni David sa kurtina. Hindi ko ata tandaan humingi kayo sa akin ng pambili. Nakangiti pa na wika nito. Hindi namin binili ito, David. Masayang pagbabalita ni Aling Feli. Tinahi lamang ito ni Amanda. Ah, oo nga pala. Tela lang ang binili namin. Ang pambili na may, inabunuhan na muna niya. Marunong ka palang manahi? Gulat na baling ni David kay Amanda. Parang libangan ko lang. Nakikiming tugon niya na parang pinakikiramdaman kung may ibigan ng lalaki ang tinahi niyang kurtina. Alam mo, napakaganda Amanda. Parang gawa na rin ng professional. Wika ni David na tumingin uli sa kurtina. Alam nyo, sir, ang ginamit lamang niyang makina ay yung tipadyak na namana ko pa sa aking ina. Singit ni Nanay Feli. Talaga ho? Halatang lalong humanga si David. Napakaganda talaga. Magandang design at malamig sa mata ang kulay. Sinulya pa nito ulit si Amanda. Ikaw rin ba ang pumili ng tela? Nakangiti na tanong nito sa kanya. Oo. Nginitian niya ang lalaki na waring pagtanggap sa papuri nito. Idinamay na niyang ngitian si Andrea na nakataas na muli ang isang kilay. Tingnan mo nga, di ba tama ako? Sabi ni Nanay Feli kay Amanda. Ayaw mo kasing maniwala sa akin na maganda at nagugustuhan ito ni David. Akala kasi David ni Amanda ay baka masamain mo raw ang pakikialam namin sa dati nating kurtina. Talaga naman hong hindi tama iyon eh. Nakasimangot na pakli ni Andrea. Natigilan ang tatlo. Hindi naman niya ito pamamahay. Kaya anumang gusto niyang gawin ay dapat may blessing ni David. Walang pasintabi sa damdamin ni Amanda na pagpapatuloy ni Andrea. At kung ako ang tatanungin, ang baduy-baduy ng kulay at ang design ng kurtinang yan, very cute tingnan. Hindi bagay sa mamahaling ayos itong sala. Napayuko si Amanda dahil sa kanyang pagkapahiya. Hindi na niya nakitang madilim ang anyo at tiimbagang nahinila ng palayo ni David si Andrea. Dahil sa nakakatensyong pangyayari, hindi nagtagal at umalis uli sina David at Andrea. Sa labas na raw maghahapunan. Ang hula ni Amanda ay hindi pa tapos paliwanagan ni David si Andrea. Pero umiiwas naman ang lalaki na lalo pang lumala ang tensyon sa pagitan nila ni Andrea. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. Ikaw, ang aking pag-ibig. Sana'y muli ninyo ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.